gabi po muli sa ating mga kapatid na nag-join dito sa Panambahan at sa online, sa Zoom, at sa ating Facebook page. Yan, praise God. Salamat po sa Diyos at isang pribilehiyo po na maghatid po muli ng kanyang salita sa gabing ito. Ang ating pong theme tonight, still yung He must increase, but I must decrease. More of Him and less of me. Sa John chapter 3 verse 30. So, pangalawang gabi na po natin ito, yung ating devotion. So yesterday, binahagi po ni Pastor Lino yung kanyang devotion kagabi. Kung kayo po ay nakapanood or nakapakinig, yung nga po yung symbolize ng deer na siya po ay kumukuha po ng tubig sa sapa o sa dagat. Yun po yung nagsisilbi na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Okay po? So this time, pag-uusapan po natin tonight ay yung sa Psalm. Ito po. Okay? So Psalm, basahin po natin, sabay-sabay. Tayo po ay, kung kayo po ay nandyan sa inyong tahanan, ay maikli lamang po ito. Basahin po natin sabay-sabay. Psalm chapter 17 verse 15. As for me, I shall behold your face in righteousness, and I will be satisfied with your likeness when I awake. So, praise God po sa sa salitang ito. Bago po tayo tumungo dito sa verse na ito, sa scriptures na ito, ay basahin po muna natin yung mga nauna. Ito pong last verse na ito, verse 15, ay sigurado na amaze kayo dahil kaya po sinabi ni David dito, ay matutunghayan po natin doon sa mga nauna. Okay? So, babasahin po natin yung Psalms chapter 17 ng buo. Okay? So, mag-start po tayo sa number 1, sa verse 1. Okay po? Sabi po rito, Hear a just cause, O Lord, give heed to my cry. Dito po makita po natin, si David po, sinabi po niya na hear a just cause. So, pinapakita po dito na sinasabi niya na siya po ay sinasabi niya po na siya po ay nagpapakita na siya po ay tama o right sa paningin ng Diyos. Kasi po dito sinasabi po dito na yung kanyang mga kalaban o yung enemy, sinasabi po dito na siya po ay tama sa sinasabi po doon. Kasi minsan po, pinapakita dito na kung babasahin po natin yung yung kasunod, O Lord, give heed to my cry. Give a ear to my prayer which is not from deceitful lips. So pinapakita po dito ni David na kahit po na sinasabi niya pong siya'y tama, but he give to the Lord na mag-judge or pangunahan siya. Hindi niya po sinasabi na siya po ay tama dahil nakikita po niya, dahil alam niya po na minsan po mayroong mga ganun mga tao na sinasabi na kapag tayo ay tama, minsan justify po natin. We not ask the Lord to check kung tama nga po tayo, Dito po nagpakumbaba si David na siya po ay kung babasahin po natin yung naunang yung kasunod na verse, give heed to my cry, give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. So makita po natin dito na siya po ay hindi niya po sinasabi na siya po ay laging tama, but he confess, he tell to the Lord na kung ano po yung kaibuturan ng kanyang puso. Di ba po? So dinadalangin niya, ito nga yung sinasabing prayer ni David na hindi po alam kung saan patungkol po ito. But ito po ay sinasabi na yung prayer niya about his enemies. Di ba po? So dito po makita po natin na yung kasunod na verse, give heed to my cry.
Kumbaga sa English, sa ibang version, attend to my cry. Kung babasahin po natin, yung heed to my cry, sabi po ro, no? Na nagdadalangin siya na siya po ay umiiyak na pakinggan po yung kanyang pananalangin dahil sapagkat ang labi niya daw ay hindi nanlilinlang, kumbaga sa Tagalog, di ba po? May nakita kong quote about kay Charles Spurgeon. Basahin, tingnan po natin. Ayaw. Ayun. Sabi po rito, a cry is our earliest utterance and in many ways the most natural of human sound. If our prayer should, like the infant's cry, be more natural than intelligent and more earnest than elegant, it will be none of less eloquent with God. There is mighty power in a child's cry to prevail with parents' heart. So pakita po dito pa sinabi po ni Charles Spurgeon na yung ating pag-iyak na parang bata, mas daig pa raw ito doon sa mga matatalinong tao, doon sa mga magagandang salita na binabigkas nila sa prayer. But yung puso na umiiyak sa Panginoon, naranasan niyo na bang umiyak sa Lord na habang kayo nananalangin, hindi niyo na malayan na kayo umiiyak dahil sa inyo pong panalangin, sa inyo pong nararamdaman, sa inyo pong struggle. Doon po pinapakita ni Charles Spurgeon na siya po yung kapangyarihan, yung power ng tayo po ng bata na umiiyak na naririnig ng kanyang mga magulang. Okay po? So dito sa verse number 2, sabi po ron, let my judgment come forth from your presence. Let your eyes look iniquity. So sinasabi po dito na tayo na hindi po niya pinangungunahan ng Diyos, bagkus sinasabi niya sa Panginoon na Panginoon, kayo po ang siyang humatol. Di ba? Kayo po ang siyang humatol sa mga tao na sa kanya ay gumagawa ng masama. But hindi niya sinasabi na sinasabi niya na pagkat siya ay tama, but patuloy niyang ipinapaalam sa Panginoon na Lord, tingnan niyo po ang aking puso, tingnan niyo po ang aking lips, di ba po? Tingnan niyo po ang aking heart na kung ako po ay nagsasalita ng masama sa aking kapwa or anything na parang against you, Panginoon Diyos. Di ba? So sa number 3, bago po tayo humangon sa verse 15, sabi po ron, you have tried my heart and you have visited me at night. You have tested me and you find nothing. Di ba? So, dito po makita po natin na sabi po rito, it was as if David said, this God, I refuse to take matters into my own hands. I will wait for judgment to come from. Sabi po rin, your presence, I want to know that is your work and then is not my work. So dito, sinasabi po rito na yung kanyang mga ginagawa ay hindi po naaayon sa kanyang ginagawa, kundi siya po ay naka-align doon sa will ng Lord. Okay? So dito, sinasabi po rito, you have tried my heart. Tayo po ba, tayo po ba na bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ba, kasi si David, he search his motives. He asking Lord to examine my heart and attitude. He invited our God to examine his motives, his heart, and then
Sinasabi po rito ni David na is not relying on himself. Bagkos siya po ay nagre-rely sa kanong gagawin ng Panginoon. Di ba nga sabi po sa Bible, kung matandaan po ninyo, is not my thoughts, di ba, are good. Your thoughts, O God, is very useful, and siya po ay your ways is better than my ways. Di ba po? Sabi po sa Bible. Sabi po sa verse 3 and 4, sabi nga, kaya nga po tayo, no, tayo mga mananampalataya, we need to ask God to examine our motives. Kasi kung tayo po, minsan, na sinasabi po natin, kasi kung sa nauna, here a just cause, na sinasabi natin tayo po tama, minsan po, we need to ask the Lord kung ano po talaga yung heart natin. Kung Lord, kung ako nga po ay mali, itama niyo po ako. Ganun po si David. Sinasabi niya sa Panginoon, kasi alam na po natin si David, no? A man, God's own heart. Siya po ay malapit sa Panginoon. Siya po ay malapit sa Diyos, di pa po? Kaya po siya, every time na siya po ay magdi-decide, every time na siya po ay gagawa ng kung ano po na magiging kalugod-lugod sa Panginoon, lagi niyang pinapaalam sa Panginoon, Lord, search, sabi niya, tingnan niyo po ang aking motibo, Panginoon. Tingnan niyo po ang aking heart. Tingnan niyo po ang aking ugali, Panginoon. David is not always relying himself. Hindi niya po inugali yon. Bagkos siya po ay nag-rely sa Panginoon. Kaya ganun din po tayo, no? Kaya po tayo, kung tayo ay kinokorek, we need to listen to people that used by God. Minsan, ginagamit ng Diyos yung mga tao na tayo po itama. Di ba? Kaya nga, minsan tayo po ay may mali, hindi mo natin napapansin. Minsan, sinasabi na rin po ng ating pamilya na tayo po ay mali. Minsan, hindi pa po tayo nakikinig. Di ba po? So, ginagamit minsan ng Panginoon yon, yung mga taong yon, para pagsabihan po din tayo. Okay? Kaya nga sabi po sa Psalm 139, 23-24, sabi po ni David, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there's any grievous way in me, and lead me in a way in everlasting. So, doon po, no, sinasabi po ni David na siya po ay patuloy na search sa Panginoon kung siya po ay tama, kung siya po ay nakakagawa na ng masama, di ba po? Na alam po natin na si Lord po nakakita ng ating puso. So ganun po siya mag-rely sa Panginoon na alam ng Lord ng kanyang puso kung nagkakamali na o hindi. Kaya he submit to the Lord. Amen. So next verse. Okay. Kaya nga sabi po, no, meron pong may nakita po ako na isang 5 na kung tayo po ay nagte-test ng ating puso. Sabi po ron sa number 1, are we being disobedient? Okay? Number 2, are we being selfish? So, number 3, are we neglecting some important duty? Kung sa ministry, sa duty mo sa family mo, sa work, di ba? So, number 4, is there wrong we should first make it right? And then number 5, in last, are our priorities in order? Alam naman natin yung priorities natin, no? In order. Sa 5, di ba? So, yung una is God. Pangalawa, family. Pangatlo is relatives. Pang-4 is work. And then yung last, yung ministry. So, wag daw po natin, minsan nababaliktad po, no? Minsan nauuna yung ministry. Nahuhuli pa ang Panginoon. So, doon tayo po sa una-una. Unahin po natin ang Diyos, and then yung kasunod, yung family, yung ating relatives, yung ating yung work, di ba po? Kaya kung minsan po, hindi natin marireason na galing ako sa fasting, kaya minsan parang inaantok ako, di ba? Hindi natin marireason yun sa ating mga boss, sa ating kumpanya na ako ay nag-fasting, kaya ako ay matutulog muna, di ba? So, hindi naman po ganon. Kaya po tayo nagpa-fasting, ay may nilalapit tayo sa Panginoon, di ba? Pero po tayong kailangang
kailangan tanggalin or anything na parang pinagpipray yung ating pamilya. So, ganun po yung ating prayer and fasting. Okay? So, ganun po natin nilalapit sa atin sa Panginoon kung ano yung ating panalangin sa ating buhay. Okay? Maging sa ating pamilya, sa ating work. Okay? So, okay? Saan po yun? Wala. So, tuloy-tuloy po tayo sa verse 6. Sabi po ron, have called you upon you, for you will answer me. O God, incline your ear to me, hear my speech. Number 7, verse 7, wondrously show your loving kindness, O Savior, O those who take refuge at your right hand, from those who rise up against them. Keep me as an apple of the eye, hide me in the shadow of your wings. Hinto po tayo ron, sa verse 6, sabi nga rin, kung sa Tagalog, tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako iyong sinasagot. So, kung makita po natin yung prayer ni David, I have called you upon you, for you will answer me. Ganun po yung ganun po yung pananampalataya niya. Na sinasabi niya sa Panginoon, Lord, kaya po ako tumatawag sa iyo dahil alam ko sasagutin mo ako. Ganun yung prayer. Ganun niya dinedictate o ganun niya dinedeclare yung faith niya sa Panginoon. So, minsan, kaya nga na-amaze ako dito sa prayer ni David. Minsan, may isama ko sa prayer ko yung gano'n. Lord, kaya ako tumatawag sa iyo that alam ko na sasagutin mo ako. Pero hindi naman lagi na pagka tayo nanalangin sa Panginoon ay lagi niyang sasagutin. Kasi nga, si David, alam niya kung ano yung makakabuti sa kanya at alam niya na ang kanyang thoughts or ang kanyang ways is better than the ways of the Lord. Amen po? So, ganun po ang puso ni David. So, ganun din tayo. Kung sasabihin natin to, Lord, kaya po ako tumatawag sa iyo dahil alam ko na sasagutin mo ako. Di ba? So, we need to check our heart. We need to check yung ating pagsasalita sa Panginoon. Na minsan nga mayroong nagde-declare na pag ako nanalangin, Lord, alam ko sasagutin mo ako, di ba? Pero yung buhay po nila hindi naman naaayon sa salita ng Panginoon. So ingat po tayo ron. Kung tayo po ay alam po natin na tayo po ay obedient sa Panginoon at obedient tayo sa kanyang salita. Maybe we can pray the prayer of David. Lord, I have called upon you, for you will answer me. Okay? So sabi sa 7, ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal. So yung wondrously show your loving kindness. So David declare na yung loving kindness sa Panginoon, di ba? So sabi po ron, at ang iyong kahanang kamay ay sa aking umalalay. Ako'y bantayan mo at ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim na iyong pakpak. So dito sinasabi po ni David na hindi po sa kanyang kamay na ang kanyang mga enemies ay sa kanyang mamatay, di ba? But ibinibigay niya sa Lord na sabi nga at your right hand from those who rise up against them, di ba? Kung maalala po natin, si David at si King Saul, di ba? Matagal pong nagtago matagal po naging fugitive si David dahil hinahanap siya ni King Saul para patayin. But ito, sinasabi niya na, Lord, ayokong kaya nga di ba hindi niya pinatay si King Saul na yung nandun sila sa kuweba na pagkakataon niya na patayin si King Saul, but instead of killing him, di ba? Pinunitan niya lang ng robe, di ba po? Maalala niyo po 'yun, So ganun niya po sinadmit sa Panginoon. Lord, hindi po sa aking kamay maahanto ang kamatayan nila. But Lord, I will give to you. Ganun po si David. Ganun po yung panalangin niya sa Panginoon. So sa number 8, ako'y bantayan mo at paborito mong anak. At palagi mong ingatan sa lilim niyong pakpak. Kung sa English po, keep me as an apple of the eye, hide me in the shadow of your wings. Sabi po rito, keep and hide me, Panginoon. Diba? Ganun po yung prayer ni David na
Sinasabi niya, kung dito nga sa Tagalog, paborito mong anak, di ba? Kung iisipin natin na si David po, nandun po sa bingit ng mga enemy niya, mga kaaway niya. Pero kaya nga sabi niya, panalangin niya, Lord, keep me as an apple of the eye and hide me in the shadow of your wings. So kung ibabase natin sa manok, at sa kanyang mga sisiw, di ba? So itago mo ko, Panginoon, sa inyong bakpak para hindi ako gambalain ng mga ito, di ba? From the wicked who despoil me, my deadly enemies who surround me. Okay po. Patuloy po tayo. Sa verse 10, sabi po doon, okay. Sa verse 11 na po, sabi po sa verse 10, they have closed their unfeeling heart, which the mouth they speak proudly. They have now surrounded us in our steps. They set their eyes to cast us down to the ground. He is like a lion that eager to tear, as a young lion lurking in a hiding place. So, si David po, hindi po siya takot sa leon. Kung maalala po natin, si David po ay nakapatay po ng leon at mga bear. Kung babasahin po natin yung 1 Samuel, ay hindi po siya natatakot doon. But doon po sa mga tao na gustong patayin siya, ay yun po yung nilalapit niya sa Lord, na Lord, help me, Panginoon, doon sa mga tao na ito na gustong akong patayin, di ba? So sabi po rito na sabi po ron, kung sa Tagalog, yung mga mayayabang magsalita, suwail at matatapang, saan man ako magpunta, lagi akong sinusundan, maghihintay ng sandali na ako'y mabuwal. Para silang mga leon na sa akin nag-aabang, mga batang leon na nakahandang sumagpang. Lumapit ka, O Yahweh, mga kaaway ko'y hadlangan, sa mamagitan ng tabak, ako'y ipaglaban. Sa lakas ng iyong bisig, at ako'y isang galang sa ganitong mga taong saganang pamumuhay. So, dito, ayun nga, sinabi ko nga kanina, na hindi niya inaano sa kanyang kamay, yung kanyang kamatayan ng mga kanyang kaaway. But, he gave to the hand of the Lord from men of the world who was portion in this life. So, may mga tao po, na yung portion, yung sinasabi po sa verse 14 na portion, sabi po rito, means inheritance. Kasi yung mga tao, hindi po sila ahead doon sa mga portion na kapag sila ay pumatay ng tao or gumawa ng masama. But si David po is sinasabi po rito na si David po ay aware po doon sa portion or yung inheritance na pag siya po ay namatay, ay makikita po makiano niya po yung eternal life na sinasabi, o yung makikita niya po ang Panginoon, di ba? That's why he prayed. So sabi po rito, David enemies only look to this life, they didn't care about eternity, all they care about themselves. So, sabi nga po rin kanina. So, David says, my hope and my happiness that there's something greater. I don't have my portion in this life, I have my portion in heaven. Beholding God's face, you know that this wonderful event in our lives. So, yun po yung hinahanga ni David, na kapag siya po ay namatay, siya po ay mapupunta sa langit at makakasama niya ang Panginoon. Yun po yung portion na sa kanyang buhay ay napaka-wonderful yon event na sa kanyang buhay. So, that's why David can say in verse 15, sabi po ron, I will see your face, express confidence not only life after death, but after this life, he would see the face of God. So, yung sinasabi po ron na meron po tayong life after death, but yung the most wonderful na makikita niya is makikita niya face to face ang Panginoon. Di ba? Amazing po 'yon, Kaya yun po yung ating
Kaya yun po yung ating theme today. Yung verse for tonight. As for me, I shall behold your face in righteousness, and I will be satisfied with your likeness when I awake. So, makita po natin dito na see the face of God. The idea is not only that he have contact with God in the world beyond, but he would have unhindered fellowship with God in the world beyond. So, yung tayo po pag tayo po ay nasa langit na, hindi na unhindered fellowship na yung ating maranasan doon sa langit, di ba po? Tama po. Sabi po, he says, I'll see your face in righteousness. God, you will give me a righteousness that will enable me to see the face of God. Kaya nga po yung righteousness sinasabi is a gift of God dahil po sa ating faith with Jesus. Tama po? So, you are gonna work such a complete transformation and fulfill the work that you began in me, that I will have holy, unhindered relationship with you in heaven. Okay? So sabi po, doon sa last line po, no, I will be satisfied with your likeness when I awake. Sabi po, the last line of Psalm, I shall be satisfied when I awake in your likeness. David knew that the transition from this life to the next life was like waking up. Yung sinasabi po ng David. David knew that the world beyond was more real than this world. This world is a dream. We awake from the dream we come into eternity. So David understood that he would be in God's likeness when I awake in your likeness. And it seems that David could anticipate that what Apostle Paul, kung matanda po natin, no, yung sinabi ni Paul sa Romans 8:29, sabi po rito, no, wala po doon sa verse, sa slide, sabi po rito, from he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that the destiny of God's people is to be conformed into the image of God as perfectly displayed in Jesus Christ, His Son. Ama po? So tayo po na sinasabi po ni David na siya po ay gigising, na siya po ay magiging katulad ng Panginoong Jesus at makikita niya ng face-to-face si Jesus. Okay? So relationship with God, and he never satisfied until he received God's righteousness fully in his life. David never be satisfied until he walked and lived in heaven reality. He will never satisfied, and he was conformed to the God's likeness. Okay? So tayo po, no? Tayo po mga anak ng Panginoon, the world that have passion in the world say, but for me I will see the face in righteousness. I will be satisfied when I awake in your likeness, that you if you takes away all fear and death. So tayo po, no, kung tayo yung iba po na natatakot mamatay, di ba? Actually nakakatakot naman po pag hindi ka po talaga handa pupatungo sa iyong pupuntahan. But ito, no, kung tayo pong mananampalataya, alam po natin na pagdating ng ating kamatayan, makikita natin face to face si Jesus. So may napanood ako before, no, na siya po ay may tanin na yung kanyang buhay. This is the last portion. Yung sinabi niya po na tinanong po siya kasi naghihirap na rin siya sa sakit niya. So tinatanong siya ng pastor, ready ka na ba? Ready ka na ba na pinagpipray siya na gumaling, di ba? Pero sabi po ng babae, sabi niya, no, I'm ready to see Jesus face to face. Di ba, napakaganda po noon na hindi na po siya bagamat yung mga relatives niya, yung pamilya niya ay nalulungkot. But yung makita ng tao, yung pamilya niya na nakangiti yung tao, na alam niya na kung siya tutungo at sino makikita niya pagdating sa langit. So ganun din po tayo, no? Na kapag tayo po ay namatay, alam po natin na saan tayo tutungo. Kaya alam po natin itong mundo is temporary only, di ba? Ang ating pong destination talaga is yung langit, di ba? Nakasama natin ang Panginoong Hesus.
Di ba po? Napakasarap isipin na tayo po bilang mananampalataya na naniniwala sa Panginoong Hesus, sumampalataya sa Panginoong Hesus at tinanggap siya na Panginoon at tagapagligtas. Iyon po yung pangako ng Panginoon sa eternity na makikita natin siya face to face. Amen po. So, yun lamang po ang aking pong devotion. Nawa ay may napulot kayong aral na tayo po na satisfied tayo anuman ginawa ni David noon, na satisfied siya dahil alam niya na ang Diyos ay nasa kanya, na ang Diyos ay, kaya nga sabi sa Bible, di ba, na who will be against us if God is with us, di ba? So ganun yung pangako ng Panginoon na tayo po, hindi po tayo nag-iisa, di ba? God is with us. Who will be against us? Amen. So pagdating ng panahon na tayo po ay atin ng oras, makikita natin face to face ang Lord. Amen po. Napakasarap isipin na kung tayo po ay wag naman po may karamdaman, pagkos masasabi mo, Lord, makikita na kita, di ba? So, yun. Praise God po sa verse, sa sa salitang ito na aking po ibinahagi. To God be all the glory. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay po na napakabuti niyo po, Panginoon Diyos. At tunay po, Panginoon, na ang inyong mga anak, Panginoon, hindi niyo pinababayaan, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, na kami po na mananampalataya, na kami po na inyong mga servant, Panginoon. Turuan niyo rin kami na ganito rin po manalangin, katulad ng kay David, Panginoon. Na kami po ay malapit sa inyo, Panginoon. We are drawn near to you, O God. Lord God, ngayon po na prayer and fasting, Panginoon. Lord, sabi nga po roon, Panginoon, attend to my cry, O God. Lord God, turuan niyo kami, Panginoon, na kami po ay umiiyak, Panginoon. Hindi man maganda ang aming sinasabi, Panginoon, na hindi man kami matalino, Panginoon. But Lord, alam niyo po ang aming puso. Alam niyo po ang aming motibo, Panginoon. Kung ito po ay nakakahadlang sa inyong kaparaanan, Panginoon, Lord, alisin niyo po ito, O God. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon Diyos. Lord, we always practice, Panginoon, na kami po ay lalapit sa inyo at aalamin namin kung ano ang aming mga ginagawa, ang laman ng aming puso, Panginoon. Lord, search our heart, O God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Lord, na pagdating ng panahon na kami po ay nawala dito sa mundo, Panginoon. Lord, buong puso namin kaming harap sa inyo at kayo po ay aming makikita. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ninyo pinagkaloob sa amin. Lord God, salamat po. Ito po ang samod dalayan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, thank you Kuya Richard. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Welcome po doon sa mga kapatid natin na nasa Facebook at yung pong nasa Zoom. Ang ganda po ng devotion, pinakita po talaga dito sa atin na si King David ay alam natin na merong gustong pumatay sa kanya and he asking God, praying to God, yung pong protection. At the same time, pinagpe-pray niya yung deliverance. At sa gabing ito, nakita din natin na ang totoo po talagang satisfaction or yung happiness ay makikita lang talaga sa Panginoon. Di ba? At makikita natin ito dahil in our yung eternal perspective, yung ating eternal value is yung makita si Jesus. Minsan na pag tayo ay magising ay makasama o kasama niya tayo. Kaya nakakalungkot lang po, maraming mga kapatid kasi ay na madaling ma-deceive. No, dinideceive nila niloloko nila yung sarili nila dahil kapag sila ay nagkakamal ng salapi, marami nang nabili o marami nang naipon or at the same time ay successful sila doon sa mga sa secular world, para sinasabi nila, ito talaga yung aking happiness or satisfaction. So, dito pinapakita talaga sa atin that ang satisfaction po talaga ay makikita lamang kapag kasama natin ang Panginoon at yung pong totoong happiness ay makikita lamang kapag naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos
At the same time, na ipapamuhay po natin yung salita ng Panginoon. At above all, the true satisfaction in life is our personal, intimate relationship with Him. Okay. So sa gabing ito ay meron po tayong ilang slides na ipapakita sa screen, and from time to time ay atin pong papalitan ito every 2 minutes. So samahan niyo po kami, o tayo pong lahat ay sama-samang manalangin at patuloy po natin na damahin yung pong mga panalangin ito na as if na nakikiisa tayo dun sa lahat ng kapatid natin. Maging panalangin po natin personal ang lahat ng ito, at tayo pong lahat ay yumuko and continue in the presence of the Lord.
Manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa reminder po that our satisfaction, Panginoon, ay sa iyo lamang po namin matatagpuan. Turuan at tulungan mo po kaming patuloy na magdepende sa iyo. Sa lahat, Panginoon, ng mga pagkakataong kami nahihirapan, sa mga pagkakataong kami po ay nasisikil, sa mga pagkakataong, Panginoon, na parang nakadepende kami sa mga maraming bagay at hindi sa iyo. Lord, remind us that the true satisfaction or happiness ay makikita lamang sa amin pong personal intimacy with you. Patuloy, Panginoon, na lumaki ka sa aming buhay at kami po ay lumiit. Mas makita, Panginoon, ang kaniningan mo, makita ang kapangyarihan mo, at makita, Panginoon, yung transformed life sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na kasama po namin sa gabing ito. Sa mga nasa trabaho po ay ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi. Sa mga papasok din po ay patuloy mga po silang pagpalain. Sa gabing ito, Panginoon, sa nagpakanta, sa nagbigay ng devotion, sa lahat, Panginoon, na nakasama namin, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. God bless at patuloy po tayo sa ating pong panalangin at pag-aayuno. Have a nice day. Have a good night's sleep, mga kapatid. God bless everyone. Thank you. Salamat.